Good morning po mga kapatid. Sa Bible meron pong merong parable, yung parable of the lost sheep. Ang kwento po nito merong 100 tupa. Tapos yung isa doon nawala. Hinanap niya yung isa. Tapos nung nakita po niya yung isang yun, natuwa siya. Binuhat niya yun, nilagay niya sa kanyang balikat. Tapos sinabi niya sa mga kaibigan niya, tara, magdiwang tayo kasi nakita ko na ang tupa kong nawawala. Tapos sabi po ni Jesus Christ after ng parable na yun, sabi niya, just so I tell you, there will be more joy in heaven over one sinner who repents than over 99 righteous person who need no repentance. Diba? Kung merong isang tao po na makasalanan at nagsisi, tumalikod sa kasalanan, sobrang nagagalak po ang heaven, ang langit, kaysa sa merong 99 na hindi na kailangan magrepentance, na magtumalikod pa sa kasalanan. Parang tayo po, no? Tayo yung mga lost sheep eh. Tayo yung mga nawawalang tupa ni Jesus Christ. Kasi si Jesus Christ po, siya po yung ating shepherd. Siya po yung shepherd natin. The good shepherd. Tapos tayo po yung kanyang mga tupa. Tayo po nawawala. Habang nawawala tayo, dami nating nagagawa sa buhay na hindi tama, hindi maganda, mali sa paningin ng Diyos. Kala natin tama sa paningin natin, tama sa paningin ng tao sa paligid natin, masaya, maganda, nakakataas ng antas ng buhay. Nagkakaroon tayo ng pride sa sarili natin kasi may mga na-achieve tayo na akala natin galing sa sarili nating kakayahan yun. Akala natin lahat ng bagay na nakukuha natin is based sa ating pagsisikap, sa ating sariling kakayanan, sa talents natin, sa lahat ng meron tayo sa sarili natin. Yun po pala, hindi, na lahat po ng meron tayo sa buhay natin is kaloob ng Diyos. Kaya po tayong mga tao na makasalanan dahil nawala tayo sa presensya ng Diyos. Pero kahit ganon pa tayo makasalanan, God is graceful. Napaka abundant ng grace ng God. Sabi nga ni Apostle Paul na di ba? Yung alisin yung tinik sa kanyang katawan na siyang nagpapahina sa kanya. Ano sabi ni God? Sabi niya, my grace is sufficient in your weakness. Diba? Ang grasya ko ay sapat sa kahinaan mo. Parang tayo po. Kahit gano'n tayo kahina, kahit tayo karupok, kahit gano'n tayo makasalanan, sapat na sapat po yung grasya ng Diyos. Yung pag-ibig ng Diyos para sa atin. So kahit gano'n pa tayo tingin natin sa sarili natin, kahit sobrang makasalanan natin, parang hindi na tayo karapat-dapat na tanggapin ng Diyos, ng Lord. Mali po. Kasi po si Jesus Christ, kaya po siya namatay sa cross para bayaran yung mga kasalanan natin. So, bilang makasalanan tayo, kasama tayo po sa binayaran. Kung hindi po tayo makasalanan, baka wala po tayong part kay Jesus Christ. Kung nasabihin po natin na wala tayong kasalanan, kung yung tao po nabuhay ng walang kasalanan, paano po natin makikilala si Jesus Christ na siyang number one reason niya, kaya po siya bumaba sa mundo, is to save the world, para iligtas ang mundo saan? Sa kasalanan at kamatayan. Kasi po ang kabayaran ng kasalanan is kamatayan. Lahat po tayo nagkasala. At wala pong kasalanan na maliit o malaki. Hindi pwedeng mas konti kasalanan ko, mas maraming kasalanan mo. Hindi po yung ganon. Nagkasala ako ng madami o nagkasala ako ng konti. Ikaw nagkasala ka man ng konti, nagkasala ng madami. Parehas tayong makasalanan sa paningin ng Diyos. Kahit ano pang mali mo, kahit ano pang mali ko, kahit sa paningin ng tao okay lang, pero sa mata ng Diyos mali. Makasalanan po tayo sa mata niya, sa paningin ng Diyos.
Ganun po ka-perfect, ganun po ka-holy ang ating Diyos. Kaya hindi po natin kayang tubusin o bayaran yung ating sarili sa mga kasalanan, hindi po. Ayun po yung kaya niya po pinadala si Jesus Christ sa mundo para i-save po tayong lahat. Kaya wala pong kasalanan na maliit at malaki. Lahat po ng kasalanan kayang patawarin ng Diyos basta magsisipo tayo sa ating mga kasalanan, tumalikod at magbalik loob sa Kanya at tanggapin po natin si Jesucristo bilang ating Panginoon at tagapagligtas. Yun po na habang tayo lost tayo sa mundo, lahat ginagawa natin yung mga bagay na hindi tama na ginagawa natin. Happy tayo eh. Nag-enjoy tayo, nasarapan tayo sa buhay. Ginagawa natin yung mga gusto natin. You only live once, di ba? Ano pa yung lagi nating sinasabi? Gawin mo na yung lahat ng gusto mo sa buhay kasi maikli lang ang buhay. Ngayon, totoo po talaga palang napakaikli ng buhay kumpara sa buhay na naghihintay sa atin. Pag namatay po tayo sa lupa, meron pong life after death. Yun po yung buhay pagkatapos ng buhay. Gulo po na. Yun po yung buhay pagkatapos ng buhay natin na maikli sa lupa. Lagyan po natin yung buhay natin sa lupa, 100 years. Ganyan kaikli. Yung eternity, endless yun. Sobrang haba. Hindi natin tanaw yung dulo. Ganun kahaba yung naghihintay sa ating buhay. Kaya po talaga napakaikli ng buhay sa mundong ito. At we are lost sa maikling buhay po na to. We are lost. Nawawala po tayo. Minsan napatanong tayo, bakit Lord? Bakit? Ang dami kong problem sa buhay. Bakit yung mga taong wicked, yung mga taong gumagawa ng masama, bakit sila nagpa-prosper? Bakit sila umaasenso? Samantalang kahit ako nagtatry na magpakabuti, nagtatry na sumunod, nagtatry na tumulong sa mga tao, hindi ako gumagawa na masyadong sobrang sa paningin ng tao ay masama, hindi ko yung ginagawa. Pero bakit ako nahihirapan? Bakit yung problema ko kaliwat kanan? Bakit yung problema ko lumalaban naman ako pero di talaga ako makaahon sa buhay? Bakit ganun, Lord? Di ba? Napapatanong tayo ng mga ganung bagay. Bakit? Kasi nabibigatan tayo eh. Nahihirapan tayo. Kasi tao lang tayo eh. Di ba? Pero anong ginawa ni Lord nung nadyan tayo sa may part ng buhay natin na yan? Nung nahihirapan tayo, problema tayo ng bonggang-bongga. Hindi natin alam bakit ganun, bakit ganyan. Kasi nasusubok po yung ating faith. Hindi kay Lord nang gagaling yung mga problems. Ina-allow lang po ni Lord na magkaroon tayo ng problem sa buhay natin. Kasi yun yung papatibay sa atin. Yun yung papatatag sa atin. Kung ganun. Pero bakit ang hirap? Bakit ako mag-isang lumalaban? Oo, tumatatag ako pero bakit mag-isa ako lumalaban? Bakit iniiwanan ng mga tao sa paligid ko na dapat nakatuwang ko? Pero bakit ako lang? Bakit ako nahihirapan? Yung mga nagiging tanong natin kasi po tao tayo eh. Napipil natin yung hirap, yung sakit, yung pasakit. Pero huwag natin kakalimutan mga kapatid na yung Diyos natin lagi lang nakaagabay sa atin. Sa kabila ng hirap at pagdadaanan natin, yung Lord kasama po natin yan eh. Kasi kung sa kabila ng lahat ng hirap at pagdadaanan natin, hindi natin kasama yung Lord, baka hindi na tayo nakapagpatuloy. Pero nakapagpatuloy pa rin tayo eh. Bakit? Kasi ina-allow ni Lord yung problem sa buhay po natin. Pero ginagabayan niya pa rin tayo. Hindi niya hayaan na bumagsak ka. Hindi niya hayaan na matalo tayo ng problema sa buhay. Kasi if God is for us, who can be against us, diba? Kung para sa atin ang Diyos, sino yung makakalaban para sa atin? Wala. Hinihintay lang ng Diyos na tumawag ka sa Kanya. Hinihintay lang ng Lord na ipaubaya mo sa Kanya lahat ng meron ka. Na wag mong kayanin. Kaya nga tayo merong limits eh. Meron tayong limitations. Para pag na-reach natin yung limit natin, ibigay natin yung hindi natin nakaya. Kay God na walang limit. Kay God na walang limitations. Lahat kaya niya. Lahat kaya niyang buhatin. Kaya niyang dalin. Para tayo nga pang pangatao, para lang po tayong buhangin sa dagat. Sa paningin ng Diyos. So yung problems natin na sobrang bigat sa atin, gaano pa yung kaliit kay Lord?
Di ba? Ang hihintay lang ni Lord yung pagtawag mo, yung pag-surrender mo na, Ama, hindi ko na kaya. Can you help me? Yun yung hinihintay niya sa'yo, yung buong puso mong pagtanggap sa Panginoon na hindi mo na kaya. Kasi hindi niya tayo tutulungan ng babato niya lang lahat sa'yo ng tulong na nakikita niya naman yung paghihirap mo, nakikita niya yung mga pagdadaanan mo. Alam niya yung anong kailangan mo, alam niya yung dapat ibigay sa'yo. Pero bakit din niya binibigay? Bakit? Kasi meron tayong free will. Pinipilit natin kayanin yung mga bagay na hindi natin kaya. Pinipilit natin ilihim sa sarili natin yung mga bagay na hindi natin kaya itago sa loob natin mismo. Nasasabog na. Bibigay ka na. Bakit hindi natin ibigay kay Lord? Bakit hindi natin itaas sa Kanya na lahat ng bagay? Walang makakatalo pagkasama natin ng God. Sabi nga sa Bible, yung mga kasangkapan ng kaaway, yung mga weapons na gamit nila para sirain tayo, it will never prosper. Ano ba yung mga weapons ng kalaban na ginagamit nila para masira yung faith natin, yung paniniwala natin? Mapatanong tayo, Lord bakit? Lord bakit ganyan? Lord bakit ganito? Ano ba yung mga weapons ng kalaban na yan? Yung problem sa buhay, yung pain sa buhay, yung hirap ng buhay, yung sakit, yung sickness. Lahat yan, mga weapons ng enemies, ng mga kampo ni Satanas para yung faith natin masira, na iniisipin natin na pinapahirapan tayo ng Diyos. No, hindi naman talaga. Kasi ang Diyos, hindi tayo papahirapan ng Diyos kasi mahal po tayo ng Diyos eh. Sobrang mahal tayo ng Diyos na mismong sarili niyang anak, ibinigay niya sa atin para lang matubos tayong lahat. Ganun po tayo kamahal ng Diyos. Kaya tayo mga kapatid, sa kabila ng mga pinagdadaanan natin sa buhay, huwag tayong susuko, huwag tayong bibitaw, kapit lang tayo kay God. Kapit lang tayo kay Lord. Darating at darating pa rin yung pagsubok sa buhay, pero basta kasama natin ang Panginoon, ang presensya ng Diyos sa buhay natin, hindi tayo matatalo. Kasi si God, si Jesus Christ, napanalunan niya na yung mundo. He already conquered sin and death. Kung si Jesus Christ yung Panginoon mo, na siyang victor na ng mundo, na siyang panalo na sa kamunduhan, sa lahat ng bagay sa mundo, ano pa ikakatalo mo? Diba? May battles pa rin, may struggles, may pain, pero may joy ka sa puso, may peace ka sa isip, na hindi mawawala, na hindi matatalo ng kahit anong bagay, basta mag-stay ka lang sa piling ng ating Panginoong Jesus. Diba? Yun na, sabi ko po yung kasi dumaan din po ako sa mga pagsubok ng buhay, sa hirap ng buhay. Hindi lang po kayo, hindi lang ikaw, hindi lang sila. Lahat tayo dumaan tayo sa mahirap na pagsubok ng buhay natin. Pero pagkasama mo na si God, dumadaan ka man sa mabigat na pagsubok, kayang-kaya mo na. Kayang-kaya mo na labanan kasi may katulong mo na si God na pinakamalakas sa lahat, pinaka-powerful sa lahat. Siya may gawa ng langit at mundo, lahat ng bagay sa mundo ay pag-aari niya. Kung anong kailangan mo, bakit din niya kaya ibigay? Kaya niya ibigay, bakit? Pag-aari niya yung mundo, siya lahat gumawa lahat niyan. Kaya ibibigay mo yung sarili mo kay Lord, kay Jesus Christ, tanggapin mo siya bilang yung tagapagligtas sa lahat ng bagay. Tagapagligtas mo sa problema, tagapagligtas mo sa pain, tagapagligtas mo sa buhay, sa suliranin. I-surrender mo lahat sa Kanya. Siya rin magiging tagapagligtas mo sa kasalanan, sa kamatayan. Kasi lahat tayo, papunta po tayo sa kamatayan eh. Lahat tayo mamamatay. Kasi yung katawang lupa natin na to, hindi to immortal. Mamamatay po tayong lahat. At pag namatay po tayo, meron pa tinatawag na life after death. Ang tanong na lang po doon, kung yung life after death mo is pupunta ka ba sa langit or sa hell. At si Jesus Christ po yung way natin para makapunta po tayong langit. Siya po yung magsasalba sa atin dahil papunta po tayong lahat sa hell. Dahil sa mga kasalanan natin, lahat tayo papuntang hell. Pero si Jesus Christ, siya yung magsasalba sa atin. Siya yung helping hand, mag-aabot ng kamay niya sa'yo para hilahin ka pataas, pabalik sa Kanya hanggang makarating tayo sa langit. Pagkakaloob niya sa'yo yung mga dapat ikaloob sa'yo. Maniwala ka lang. Huwag kang bibitaw kapatid sa mga pagsubok ng buhay. Pagsubok lang yan, may Diyos tayo.
God is sovereign. Nawawala pa lang tayo ngayon eh. Nawawala ka pa lang kapatid. Pero pag nakita ka ng Diyos, anong gagawin ng Diyos? Lahat ng problems mo, nahirapan ka. Anong ginawa ng Diyos sa mga nakikita niya? Sa mga lost sheep na nahanap niya? Binuhat, nilagay niya sa balikat, at nagdiwang. So, gano kagaang sa buhay na yung pahinga mo, lahat ng problema mo sa buhay, ipinahinga ka ng Diyos sa kanyang balikat. Ipinahinga ka ng Diyos sa kanyang balikat habang nagsasaya ang lahat ng langit. Habang ikaw nagpapahinga, nagdiriwang ang langit, kapatid. Gaano kasarap sa feeling na lahat ng problema mo sa buhay, lahat na nagpapabigat sa iyo, walang-wala kay Lord. Diba? Ang daming maganda mangyayari. Minsan, kaya tayo nahirapang sumunod kasi naisip natin yung sarap ng buhay, di ba? Ayaw nating bitawan yung mga meron tayo sa buhay. Ayaw nating mawala yung mga bagay na yun. Pero, yung mga bagay na makamundo, mga kapatid, pag nawala po sa atin yan, naiwan na lang sa atin yung pag-ibig natin sa Panginoon at yung pagsama ng Panginoon natin sa ating buhay. Ayun po ang totoong victory. Ang maisulat po yung pangalan natin sa aklat ng buhay. Ayun po yung totoong victory. Hindi yung pag nanalo tayo sa problems. Kasi pag nanalo tayo sa problems, masaya tayo, di ba? Sa mundo, happy tayo niyan. Pero pag kasama natin ang Lord sa buhay natin, yung problems na yan, hindi mo ma-experience sa sobrang bigat. Lagi kang makakatawag sa Diyos natin, Panginoon. 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 Napakasarap sa feeling na pag tumawag ka, may sagot kang marireceive. Pag tumawag ka, may tulong kang marireceive. Hindi man ito financial, hindi man ito physical. Spiritual. Yan mga kapatid. Yan lang, naano ko yung parable ng lost sheep. Natuwa ako kasi yung nakita niya yung tupa, binuhat niya sa balikat. Binuhat niya sa kanyang balikat. At inuwi niya. Ganoon kayo uwi ng Lord, ng ating Diyos, kapatid, ng ating shepherd si Jesus Christ. Bubuhatin kanya pabalik. Yung mga dinaanan mo palayo sa kanya na sobrang hirap, sobrang tigati, sobrang problems, pain, sorrow, lahat ng dinaanan mo papalayo sa kanya. Pagpabalik ka, di mo na dadaanan kasi bakit? Nakapasan ka lang kay Jesus Christ. Buhat ka lang ni Lord. Habang siya yung dumadaan sa lahat ng bagay na yan, ikaw, nakapahinga ka lang sa kanya. Kaya ibigay mo kay Lord yung pahinga mo, kapatid. Rest in Jesus Christ. Yan ang sabi ni Lord Jesus. Come to me, you who are heavy laden, and I will give you rest. Diba? Ang sarap magpahinga sa Lord natin, mga kapatid. Ang sarap magpahinga sa Diyos. Na yung mga problem sa buhay natin, di man mawawala yan. Pero yung kagaanan ng buhay, yung peace and joy na pagkakalob sa atin ng Panginoon, hindi na mawawala kailanman. Yun lang po mga kapatid. Napa-video lang po ako kasi naging topic namin po kanina sa BS namin is yung napakaganda. Ito yung kay Elijah. Yung God will provide. Stay in your faith, mga kapatid. Ayun lang po. And God bless po sa ating lahat. Huwag ka panghihinaan, kumapit ka lang kay Lord. Mahal tayo ng Lord. Kung mahal ka ng kaibigan mo, mahal ka ng pamilya mo, mahal ka ng mga tao sa paligid mo, gaano ka pa kamahal ng Diyos na lumikha sa iyo? Diba? Matandaan nyo, kapatid, mahal na mahal ka ng Diyos. Hindi ka nag-iisa. Pag nawag mong isipin nag-iisa ka, kasi never kang nag-isa. Lagi kang may kasama at ang ating Panginoon Diyos lagi mong kasama. Yun lang po. God bless you, kapatid, and for God all be the glory. Amen.